Yun no, welcome back to my channel, is Logong Lagalag. Pupunta ako ngayon sa may Olivares, dito lang sa aming tapat. No, parang may gusto akong gawin na parang inuuso ngayon is stealth camping. Parang magpa-park ka lang doon sa isang lugar o sa parking area, and then doon ka matutulog doon, tapos magkakain, basta kung ano yung pwede nating gawin doon, no. So yun, pumunta na ako ngayon doon sa may Olivares Plaza. So yun, ito na ako ngayon sa Olivares. Tingnan natin kung meron akong pwedeng pag-parkingan. So yun, parang wala. Daming tao, grabe. Daming tao. Saan kaya pwede? Hindi ako pwede dun sa sa loob eh. Kasi dito sa part na to, sa part na yan, bawal. Meron dito nagka-camp yan, no? Bawal kasi doon. So pwedeng mangyari doon. Doon ako sa may part na yun. Dito sa part na to, yun lang ang pwede. Galing mo. Yan yung mga ginagawa nila dito. Yan, makikita nyo, yan. So, wala pala akong table na dala. So, yun. Kailangan doon ako sa part na yun para at least medyo okay. Pwede rin dito. Kaya, okay, pwede na din siguro dito. So, pwede doon sa part na yun eh. Anyway, tingnan natin. Pwede doon. Mukhang maraming marami. Yan, no? Puno, grabe, puno. Saan ako pwesto dito, no? Ayoko naman doon sa part na yun. Medyo liwanag. Ito kaya dito. Pwede na dito. So yun, nandito na ngayon ako sa Olivares Plaza. So dito ako matutulog, dito ako makakain ng gabihan. Basta kung ano ang pwede natin gawin dito, yun lang. So titingnan ko kung ano pa ang pwedeng gawin at kung sino yung matitira pa rin dito. Okay? Yun lang. So, ayun, nandito na ngayon ako. So, tingnan natin. Maraming tao. Ayan, no? Daming tao. Bili muna tayo ng kape. Ito. Ayos. May pera para ako dito. Alright. Maliwanag naman, kaya patayin na lang natin yung ilaw natin. Wow, grabe, daming tao talaga, Grabe. Grabe, daming tao. Iba talaga ginagawa nila dito. Akala mo, napakalayo ko, no? Dito lang naman sa kabilang karsada. Buti nilang nakapwesto ako na medyo maganda, medyo maliwanag. So, yun. Brewed coffee. Good coffee lang tayo. Magkano? 35. 25, then dami kong bari 35. Okay na. Okay, tissue na lang. Ang layo nung lalakarin ko eh. Wala rin. So yun, nakabili na ako ng kape. At ititipirin natin tong kapeng to hanggang madaling araw. Syak, ang init. Grabe ang init. So yun, meron ditong mga potato corner. Potato corner. Putang na init. Ang gaganda naman ng chicks. Yan. Di ba? Meron na akong kape. Pwede na isasalin na lang natin din sa lalagyan ko para mas madali siyang, mas matagal siyang lumamig. Tang ng init. Grabe ka. Nilagyan natin yun. Medyo mainit nga lang. So, sali natin yung kape natin dito. Mas matagal pa lang lumamig. Diba? Hanggang mamaya pa tayo dito, grabe.
Daming tao. Ang daming tao dito. O, di ba? Ayun lang, walang patungan. Grabe naman yun. Grabe. Ayos. Grabe naman yun. Sobrang daming, ang daming ano dito ngayon, ang daming mga luxury cars na pupuntahan. Yung iba puro mga ano, Honda, mga ano lang, mga modified na mga tambutso. Ang iingay naman. As of now, 10:49, ang dami pa rin tao. Kita nyo yan? Ang dami pa rin tao. Mga modified talaga. Feeling ko, pwede nang mula dito ng ano. Diba? Grabe ang init. Balik uli ako mamaya. So, ayun, no. Okay pala dito. Okay yung pwesto ko kasi medyo maliwanag. Medyo maliwanag siya kaya pwede ako matulog dito. Ang grabe, yung ganda galing ng kanilang ginagawa. Yung ginagawa nila, may mga ano sila, may mga tables. Yung mga tables, lahat na kompleto. Napipiknik talaga sila dito. Dito sila kumakain. Oh, ang daming tao, grabe. Saya naman dito, ang daming tao. Tama-tama yung aking pwesto kasi tingnan nyo Oh, yan. Di ba? Di ba? Olivares Plaza. Tapos ang likod ko, ang daming tao. O yan, no? Sobrang dami. Pwede natin itong kainin. Gutom na ako. Alas 11 pa lang, nagugutom na ako. Mag-drive nga tayo. Okay kasi yung aking pwesto kasi itong park na to hindi siya pwedeng parkingan kasi harang ng poste. Yan o. Kaya okay na siya dito. Okay lang. Kala ko nga kala ko nga uulan eh. No? Kala ko kasi kanina umaambon pa. So yun. No? Ang dami pang tao. Ang dami pang tao. Grabe. Haha. Shoutout sa'yo. Tayo pang tao, grabe. Time check, 11:15. So, nakakaisang oras na ako dito sa parking area. Mamaya gagala ako. Check ko kung ano yung mga mga tindahan na pwedeng pangbilihan. Anong oras kaya ang anong oras kaya ang mawawala yung mga tao dito? Sa 11:15 na ang dami pa rin. So ayun as of now 11:30 na, ang dami pa rin tao. Anong oras kaya itong mga mag-aalisan? Ako na lang talaga matitira dito.
just in case na umabot ng alas 3, alas 2, alas 4. Tatawagan ko ngayon yung kumpare ko, no? Ito yung kasama ko doon sa pagbablog nung sa Lubao, Batangas. Pag ako ngayon, kasi wala akong ginagawa ngayon eh. So, kailangan kong may gawin para hindi ako mainip. Mamaya pa ang ano natin. Alas 11, alas 11, alas 11. Grabe, no? Natin, online ba siya? Parang di o siya online. Tawagan natin. Baka, no internet connection. Bakit? Di ako nakaano. Goyo. Dan. Check natin. Si Borse. Yan na. Ito na. Ito. Ano? Ay, sumagot. Tignan to. Ay, sumagot eh. Oy, sumagot ka. Ay, sumagot to. Ay, sumagot ha. Punta ka dito. Ano, sa Olivares. I-stealth camping ako dito. Dito ako matutulog sa parking area. Naka-vlog ako, pre. Dito ako matutulog hanggang alas 5, hanggang alas 6. Titingnan ko kung ako lang matitira dito. Baka kasi nagpaalam na ako sa guard eh. Pwede naman daw. Basta wag lang daw doon sa may parking area. Dito sa park na to, pwede. Diyan sa park na yan. Yan. Ayos yan. Yan. Yung ginagawa mo ngayon, ha? Ha? Ayos yung ginagawa mo ngayon. Ikaw lang nakaisip. Stealth camping to, boy. Stealth camping. Ang dami naman tao dito. Tinawala ng tao dito eh. Kaya nga eh. Hindi ko alam kung mawawala pang tao dito eh. Mga taga-rito ka sa akin, pre. Napunta pala dyan. Napunta rin dito? Bayan pala ito yan. Kaya pala. Oo. Ito nga, may dala akong upuan, dalawa. Ako lang nga nandito eh. Etong part na napili ko, pre, hindi siya mapaparkingan kasi may poste dito. Kaya medyo maluwag din dito. Ayan ito ang kotse. Yan. Wala akong katabi dito. Yun. Dito ako matutulog. Wala mo, alam mo rin. Oo nga, mga bukas na yung dito. Mga bukas na handyman, DIY, Skechers. Meron pa dito, tawag doon, Anytime Fitness. Yan. Yan. Minsan dumamon ako dito. Mag-stealth camping tayo dito. Di ba? Alam mo yung ginagawa nung yung mga nagka-camping na na doon lang sila natutulog sa yung naka-minivan. Yun. Yun sila, ganon. Ang nakaisip talaga nito si Bino, si Alvin. Sabi ko, sige, punta, gagawin ko yan. Sabi ko sa kanya, gawin mo, habang hindi ko pa ginagawa. Wala akong maginagawa, so kailangan kong may makausap. Ito, kaya nga, may kape ako dito. Hindi, dapat nagpapahinit ka. Ang problema ko, baka bawal dito. 11:40 na nakaka 2 hours na ako dito, pre. Nakaka 2 hours na ako dito sa Olivares, sa parking area. So, titingnan ko ngayon kung anong oras sila pack out. So, as of now, ang dami pa rin tao. Nga, maliwanag nga rin dito sa aking, sa ngayon, medyo mahangin siya. Mahangin naman, medyo mahangin. May hangin na konti. Pero mabanas. Kasi nga tag-init. Hindi ba umulan? Hindi na umulan niya sa hapon. Sa hapon, hindi ko alam kung naulan din sa hapon eh. Pero doon sa company namin, doon sa umuulan. Pero hindi ko sure kung naulan dito. Umulan man siya, pero hindi ganun kalakas. Ang daming chicks dito. Tao dyan. Ang daming chicks dito, bro. Ang problema, baka mapaaway lang tayo. Pag nag-walking nga ako dito, di pawis na pawis ako. Naka-jacket ako. Naka-jacket, naka-hood, para pawis na pawis. Pag naglalakad ako, ang daming mga 18, 19, 20, 21. Minsan ako dito, tambay tayo dito. Daming So, yun alas 12 na. Almost 2 hours na ako dito sa parking area. So, tingnan natin kung anong oras pa mawawala ang mga tao dito. Feeling ko hindi yata mawawala mga tao dito ngayon. Marami mong katabi. Yeah. So yun konti na lang pala dito. Halos lahat nasa labas na. Konti na lang, halos lahat nasa labas na. Ito. See? Konti na lang. Konti na lang. Tingnan natin kung bukas pa ang CR dito sa Robinson. Naiihi ako. Okay. Anong oras na? It's almost magwa 1 o'clock na.
Feeling ko sarado na. Feeling ko sarado na to. Oo nga, sarado na to. Kailangan kong lumabas para mag-CR. Sarado na. Sarado na talaga. Sige, labas tayo. Doon tayo magsi-CR sa may NU. Jockey. Okay. Kunti na lang ang sarado na rin ang Adidas, Levi's, at saka itong pistachio. Churros. Grabe. Ay, teka. So, yun o. Nandito ako sa kahabaan ng Maharlika Highway. Ang bukas pa na fast food dito ay Chowking. Dito sa Olivares. Tapos bukas din ang Starbucks. Yan. Then, syempre yung Caltex. Anong oras na? 1, mag-alauna na. Bukas pa rin sila. Ang dami pa rin tao dito. Makikita nyo yan. Oh. So yun. Yung iba nag-uuwi na. Yung part ng parking area talaga, medyo na ano na siya, na nawawala na ng nakapark. So halos lahat nasa labas. So yun, no? And then close na ang potato corner, Krispy Kreme, close na. So yun, ang natitira na lang ay Chowking at saka Max's. Ang Max, close na rin. Pancake, close na rin. So yun, konti na lang natitira dito. Kala ko masosolo ko na tong parking area na to. Tingnan natin pa, mga alauna, alas 2. Titingnan natin kung ganong karami pa ang, kung ganong pang karaming tao dito. Yan, shawarma, potato corner, sarado na. Ano pa to? Chat time. Grabe. Pwede ako ng cup noodles. Yum, ito ah. Tagal ko nang hindi nakakatikim ng noodles. Yun. Alright, nakabili na ako. Kain tayo. Parang mali yata ah. Ba't ako nagmainit tapos ang init ng panahon tapos nag-noodles pa ako. Tagal ko nang hindi nakakain nito. Shit, sarap. Kain tayo. Ngayon lang uli ako nakatikim ng noodles. Tagal, siguro mga 6 na buwan na. 6 na buwan akong hindi kumain ng noodles. Hop. Paminsan-minsan masarap din palang kumain nito. Nakakamiss din. So mainit nga lang talaga. One o'clock na. Dahil pa rin naglalaro dito. Mga naglalaro ng badminton. No? Yan. Sarap. Grabe. Asap nang may dumarating pa rin mga kotse. O baka lumilipat lang sila galing dun sa mismong parking area. Anong oras na? Mag-aalas 2 na. Kailan ba ako pumunta nito? Last Monday. Monday nga. Kukunti ang tao dito. Pre-Saturday, expected na marami talaga.
Grabe, as of now, ang dami pa rin tao. 2:30 na. 2:30 na, no? Ang dami pa rin tao dito sa Olivares Plaza. Grabe, no? Blah, 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 blah. Nagla-live ako ngayon. So, maya-maya tutulog na ako. Siguro mga mga 2:30 tutulog na ako. Tignan ko kung makakatulog ako dito. So yun. So ibang parking area kaya? Ano kayang, bukod dito sa Olivares, ano pa kaya merong ganitong almost 24 hours na bukas? Bukod dito sa Olivares, saan pa kaya meron na ganito? Try ko sa Lipa. Baka sa Lipa meron. Baka sa Lipa meron na ganon. Grabe talaga, oh. Dahil pa rin tao, dahil pa rin kotse. May naglalaro pa dito. O yan. Grabe. Di ko akalain na may mga ganitong place talaga na pinagtatambayan na maabot ng almost madaling araw na yung mga tao dito o yung mga tao. Kala ko mga mga alauna, 2:00, mawawala na pero hindi pa pala. Grabe, no? Grabe. Titingnan ko bukas kung sino yung mga matatagal din dito magtumambay. Pagising ko ng umaga, check ko kung ilan yung mga kotse na natira dito. 2:30 na. Meron pa rin talagang gumagala. Grabe. Grabe, buhay na buhay pa rin talaga dito sa Olivares. Di ako akala ko ako lang yung matitira dito. Yung pala, ang dami pa rin pala talagang nakatambay dito. Hindi ko alam kung anong oras sila aalis. Parang feeling ko hindi ako makakatulog dito ah. Ay nako, inaantok na ako. Oh. So ayun, no, welcome back to my channel's Logong Lagalag. Kailangan natin matulog, pero bago tayo matulog, magre-reaction video muna tayo. Galing to kay hanap tayo. Against the metal in the following video, a nervous daughter records her. Galing to kay Bizarre Bob. Ay, wala na, disconnected na. Anyway, welcome back to my channel's Logong Lagalag. Ngayon, bago tayo matulog, dito sa parking area ng Olivares, magre-reaction video muna tayo kay Bizarre Bob na may 1.4 million or 2.56 million subscriber. Bizarre Bob, no? Ito ay kalabas lang ng 6 days ago. Okay, tingnan natin kung ano ang meron dito kay Bizarre Bob, yung kanyang compilation. Tingnan natin kung ano ang meron. Okay, simulan natin to. Against the metal mesh on the wooden frame. It's up close, as if seemingly gazing at the mother and daughter, who were already spooked enough by the massive Dire-diretso lang rodent. to, ha? If the size of this rat hadn't already terrified them, then surely this Grabe. has. Now what's really strange about this is that this Nakita niyo wasn't yun? there initially. If nothing was there previously, then how did this show up? Wow. So this is the hallway that me and my daughter saw the rat go into our cat door in our laundry. Okay. For some reason, I never felt comfortable in here. I felt very Ang it's gulo not naman surprising itong that we laundry, caught something ano nila. in that window. Very Laundry odd, and room. it makes me feel so uncomfortable. Neither Catalina, the mother, nor her daughter had noticed it or have any clue as to what this You know, was. may But nakita silang recently, parang ano. another video was shared by Catalina, which not only is just as creepy, but might explain what this was. That's my son Jason. Grabe. He is autistic and he is playing with his camera, which is in this toy car. Toy he used to capture the ghosts. Yung dati Only kong weeks after gusto this ko yun. incident, Gusto ko Catalina's dati yung son mga laro na accidentally ganyan. captured Yung something on RC. his toy camera inside the laundry room while Mhm. using the wireless camera on his remote to chase their dog around the house. Her son captures this. Ay, na-capture niya. Wow.
Ano yun? Na-capture niya. Nasaan? Nasaan na na-capture niya? Nasaan? Bro. Ano daw? Ay, putang ina mo. Ano ako dun, ha? Nagulat ako dun, ha? Alam niya, talagang aso ka. Ano nangyari? Oh. Nagulat talaga ako dun sa aso. Not fucking cool, dude. Not cool. Put! Ano nangyari yung lumipad? Ay, putang na mo. Though making Catalina jump out of her chair upon seeing the dog, it's what happened before this that makes her skin crawl. Firstly, when the toy car drove into the laundry room, a voice can be heard. Parang Latin, ano? Parang Latin yung, ano? Parang Latin. Mind you, that no one else had been inside, let alone downstairs where the laundry room is at. Like the silhouette that was in here before, this cryptic voice has no traceable source. Grabe, parang But Latin perhaps yung the voice. creepiest part isn't what happens here, but instead what happens outside. As the automatic pet door opens and closes repeatedly, a single piece of a playmat goes flying off Oh. before landing in front of the Paano pet lumipad entrance. yun? But it's the fact that only one piece Grabe, flies ah. off while the rest stay put that's pretty strange. The wind in this case, if any, may not be able to explain this. It just rips off as if plugged by a Hindi child naman who's having a kayang tantrum. paliparin ng But wind to yan kasi Catalina, wala namang whatever wind. threw this was aiming for the car. Whether ghost or not, she's deeply unsettled by what was captured both inside and Grabe outside her naman talaga yung house. aso. As you can Nakakagulat. see, when I pull this one apart, Oh, it's very hard, very hard nga naman. and it just flew up. Given the whole incident with the rat and the shadow figure plus this, she can't help but think something haunts her home. If so, she hopes that it's someone she once knew. I like to think that it was my grandmother because she was always close to me, and I always felt like she was around me and protecting me. Currently, she continues to be on Grabe the lookout naman for yun. any more strange occurrences in her house. But for now, this whole Hindi situation talaga pwede remains siyang a ano eh. mystery. Hindi talaga pwedeng liparin ng hangin. Now this next video comes from an Uber Eats driver who was driving past a cemetery when this happened. In the 4 years that Marcus Wilson has been delivering food for Uber Eats, never has he ever been so afraid of coming back to this neighborhood, and for good reason. On the night of April 28, 2026, Marcus was on his way to drop off an order when he realized that the road he was on was surrounded by not Wow, one, but two grabe massive yung plots of land cemetery entirely nila. filled with grave sites. See these two lanes right here? This is where I was at. This one, this whole lane right here are nothing but cemetery. Although he's driven to some sketchy areas before, nothing could have prepared him for what was caught on his dash cam. Graveyard. Take a look. Napaggigitnaan ng graveyard yung ano, yung pagdedeliveran niya. Cemetery. Grabe. That's called the cemetery. Shucks. Makapag-deliver mo ba ako dyan? Makapag-over mo ba ako dyan? Makapag-grab pa ba ako? Pagka ganyan na nakakita mo? Pipick upin ko pa ba yung mga nandyan?
Natatakot din naman siya eh. Marcus didn't see it happen, Hey. but something from outside darts into his car. He was sure that during this time his windows had been rolled up, which you can clearly see in this footage, but somehow, whatever this is, manages to get in. Neither flinching nor having any reaction whatsoever, Marcus is completely oblivious to the fleeting object. To him, it's no surprise that something like this would happen at a cemetery, let alone two of Hindi, them. baka yun eh, I But think nothing ibon is as yun. baffling as what happens next when I Marcus think finishes ibon delivering the food he was lumipad na yun. carrying. Now, it's important to note that the reason he shares this video is because he suspects it has some connection to what occurred after he dropped off the food. Just minutes after arriving to the delivery driver address, talaga siya. Marcus Delivery paces back and food forth grabs. outside of his vehicle, terrified of going back inside. Take a look. Doing my usual Uber eating, Grabe. dropping off some food. I swear, this. I have all address gotta be sub by the cemetery. I see this again. I'm not. Lumabas pala siya. Lumabas. Lumabas siya sa kotse. Yung ina mo. So make sure I'm not tripping. Make sure I'm not tripping. Sabi? So, I'm dropping off the DoorDash. The Uber eating. I can't even get my daggone company straight. But even breathe. Right. And you're gonna see a vibration, but see tapping at the window. Pagka ganyan, di pa ako matatakot kasi ang dami pang kotse eh. Kung mag-isa ka na lang talaga, nakakatakot talaga. Di ba? Hell no. Hell. Yo. Ay, di, hangin yun. Hinangin. Tripping. No, I'm not tripping. Oh, hell no. Hangin lang yan, kaya gumalaw. Lumabas pa rin siya. Huwag mo nang lapitan yan. Ano yan? Sapatos? Tapos tatakbo ka. Tatakot ka. Nilapitan mo tapos matatakot ka. Ganon. Natakot mo kami. No. Wow. Huwag ganon. Nananakot ka. Oh, hell, what the Grabe. hell? No. Hell. No. Nope. No. Marcus was so shaken up by this incident that he now flat out refuses any Huwag ka na orders kasing from places near lumabas. Huwag ka pa kasi cemeteries. nalabas. A shoe seemingly comes alive as it zips across and creeps forward. And out of nowhere, the door handle to the passenger side begins to pull by itself, as if someone was trying to get in. But as Marcus shows us, no one was outside. But then, as if finally getting a firm grip on the handle, something opens the Putang ina door. mo. Now, while each thing that happens is creepy on its own, it's looking at everything collectively that paints a terrifying picture. Could it be that whatever had been outside was trying to lure him out of his car using a shoe?
Or were these all just random occurrences? With an entire cemetery as a backdrop, it's understandable why many would think that this is undeniably paranormal. But of course, what do you think? Marcus is certain that it is, aside from being sure that he won't be coming back Di na ako anytime mag-ano soon. dyan. Hindi pala, akala ko ano, tissue lang, yung pala sapatos. Now, over in Houston, Texas, is an abandoned apartment complex that's been sitting empty for quite some time. There doesn't seem to be anyone living on this property, and perhaps it's best that it stays that way, because according to Creepy Joe naman ito, Galindo, creepy in nung ano, 2019, his mother recorded something while living in this building that to this day keeps him up at night. As Joe writes, in 2019, my mom told me she was fighting demons, but I didn't believe her, so she sent me proof. The following is what his mother Wow, recorded grabe while naman pretending yun. to be asleep. Apparently, it doesn't come out if she's awake. Watch closely. Snorkeling. Hirap nitong ano eh. Ang hirap din kasi gawa ng ang dilim. Tapos may anino. Uy, nawala. Nawala. Yun, lumalabas na ulit. Yun, lumalabas na ulit siya. Wow! Ano ba yun? Umihilik ba yun? Umihilik ba? Umihilik siya? Hilik, no? Hilik. Baka naman ano lang yan. Paa. Seeing the video, Joe no longer thought that his mom was crazy. In her kitchen, something above appears to poke out from behind the doorway. But as if Joe wasn't already disturbed enough, he takes a screenshot, brightens it up, and sees this. What looks like a faceless figure can be seen hanging upside down from the ceiling. While some say the face can be seen here, many agree that it's hard to tell. But the fact that its features are indiscernible only makes it that much more unsettling. As some believe, this might have been something beyond human comprehension. Now the video ends here, but it's assumed that Joe's mother kept watching this figure before she passed out from being tired. The next day, she sent him this video. So then, had something paranormal taken place at this now abandoned apartment? Or was something else going on here? It's hard to say, but if something supernatural was actually there, then Joe can rest assured that it won't be messing with his mom, as she no longer lives in this complex. On February 25th, 2025, a man named Tavo posted a video that his grandmother took when she and a friend spotted something outside her window that caused them to back away immediately. Oh God, be careful, Bob. They were cautious in keeping their distance from the glass panes, but not because of something they saw on the street or inside another building, but because of something that was right at their window. It was on a Tuesday afternoon during a family reunion that a shadow suddenly appeared behind the sheer curtains. It was pretty evident that a stranger was right outside and possibly trying to get in, but they weren't ready for what came next, because much to their disbelief, this happens. Oh God, be careful, Bob. Putang ina mo, wala oh. Putang galing. Wala eh, wala. Oh my God.
What they saw, or rather, what they didn't see, left them completely astounded. The supposed stranger they swore was outside the window wasn't actually there. In fact, he was never there to begin with. Upon pulling back the curtain to see who was there, they see this. Nothing. Now, it wasn't just nothing according to Tavo, who got this video from his grandmother. Something had actually been there. Wait. To him, this had to be Feeling some ko, sort ano of siya, supernatural feeling ko entity yung- that paid his grandmother and her friend a visit. It's been a year now since the video was Ah, posted, no. but despite how much Feeling time ko, has ano to? passed, Tavo and his grandma still wonder Feeling just ko what meron had been tong, outside. alam mo yun, yung... Grabe. Now, the following video comes from a woman named Giselle Duran, who was recently forced to leave her apartment in the middle of the night. Oh. Giselle's crying. Pretty much everyone who's seen this video was left confused on why Giselle was crying inconsolably. It was very odd that she would put this video out there, but after looking at her page and going through all her posts, it didn't take long for many to see why she was so paranoid. Tubusin lang natin to. Ito For the past few months, Giselle Duran has been sharing clips that were captured by her security camera. They're mostly just recordings of her living room, but in each one, something happens that many believe has led up to the recent breakdown she had. It goes without saying, but these next few clips are nothing short of unsettling. It all started with a video she posted in late March 2026 when Giselle was home alone doing laundry. But then, out of Tapos, nowhere, saan? this happens. Ano yung nangyari? Ano nangyari? Oy! Putek, ano yun? Nalaglag. Ano yung nalaglag? Now, it may not seem like much, but this occurrence marks the first time something strange happened in her apartment. Thinking that the whole incident with her flying phone was just a random one-time occurrence, she was caught completely off guard when something like this happened again. Only this time, she didn't think it was random. On March 28, 2026, she recorded this. Oh! Buhay! Ayaw mo patayin! Wee! Tatakot! It was at this point where she began to think that maybe something is messing with her. Takot Like nun, someone who didn't want the lights off, they immediately turn on as soon as Giselle turns them off. It was definitely strange, but especially so when looking back at the previous occurrence. Grabe. Maybe what happened there wasn't so random. Now, although neither encounter was enough to freak her out just Kaya yet, siya na one incident papaiyak. came close to doing Tupa, that, tupa, tupa and siya. it's what happened Dito lang, on dito April lang. 2nd of 2026. 2026. While Giselle was fixing a shoelace inside her closet, this And then, happens. ba't siya bumanga? Ano nakita niya? Noy! May humawak sa kanya. Hindi ko naman nakita kung ano. Alin? Ano yung nakita niya? Ano yung nakita niya? Ano yung nakita niya? May binato siya. Now, it might be hard to notice, but something happens within this area that set Giselle on edge. Ayun o, You yun won't o. really spot it at regular speed, but if you scrub the footage back and forth, you'll notice that the bag on the table begins to move.
almost as if coming alive. Ay, oo. This, of course, freaked out Giselle, which led her to take action. Pala. Like other instances, she couldn't explain how it moved, nor figure out what had touched her. This is perhaps the creepiest part about this incident. Now, so far, everything that's happened up to this point has led her to believe that something isn't right with her Grabe, place. no? Any small thing that happens now makes her jump out of her skin, and the fact that she's living solo makes things worse. But as it seems, she may not be entirely alone, because one night, after being woken up by a sound inside her room, April this 26 happens. lang. Dito lang. Obviamente no me voy a levantar a ver qué es. Pero tengo miedo. Estoy temblando del miedo. Ano ba siya? Ano? Katulong? Si pasa. Grabe. Names. Ay, Diyos ko, ano kaya to? Ano kaya to? Ano kaya to? Nalobot na. Naman. Creo que hay alguien atrás de la puerta. O algo. Grabe. Tengo miedo. No me será mi imaginación, no miré mal. May iyak na siya, oh. Siya lang siguro ang tao dyan sa bahay. Ya no puedo. Ya no puedo. Ya no sé qué hacer. Son las Latina, 4 de la Latina mañana. pala to. Ay, shit. Pero sé que había algo ahí, sé que miré algo y no estoy loca. No estoy loca. Tengo que entrar a trabajar al rato y no he dormido nada. Ano siya, parang kasambahay. Estoy nerviosa. Kasambahay siya dun sa, ano yun, sa bahay na yun. It now becomes clear as to why Giselle was so freaked out in Grabe, this no, video. kasambahay pero may It wasn't just kotse. whatever this was that was at her door, but all the stuff before it that finally made her snap. Already feeling on edge, she bolts out of her room and pays no attention to the black shape at her door, not knowing if it was still there or not. She just wanted to get out of there as soon as possible, so she hops in her car and drives all the way to her job before parking outside and clocking in hours later. Now, when she came back home eventually, she didn't find anything around her door to explain what she saw last night. It was gone, as if nothing had been there in the first place. But as her video shows, something was clearly there. From capturing things moving by themselves to recording moments where she felt a presence, Giselle has documented what she believes is clear evidence of an uninvited guest making itself at home. But of course, what do you think? While there haven't been any other strange happenings since then, she continues to look closely at these videos, hoping to find something in them that explains them. But for now, it remains unknown as to what exactly is happening inside her apartment. As always, let me know your thoughts on this one. Parang, If you caught something creepy on camera, Ang or if there's any paniwalaan ghost yung videos mga you'd like me to ganitong check out bagay. and include in the next compilation, you can send them over to scaryvideos444@gmail.com. diba? That being said, let's get back to the Appointment video. niya, hindi pala siya Ay, number one. At roughly 11:40 p.m. on a Sunday night, two nurses working the night shift at a dialysis clinic are getting a patient ready to go home. Okay. It's just about closing time, and only one patient is left to be sent home via the pickup area that's outside the clinic. But just before heading out, something catches their attention. What's that? According to Josephine, who sent me this video, someone was searching through their dumpsters and making a lot of noise. Apparently, it's a common occurrence here, but this isn't the reason she sends me this video. At the same time that Josephine and her colleague were outside, something happens inside. Ano kaya yun? Thankfully, the patient in this video was okay with Josephine sharing this video. They too felt it was necessary to show this footage to others, as otherwise no one would believe them. The following is what was caught. Take a look.
maganda talaga may CCTV, ano? Kahit sa bahay. Parang masarap din talaga. Para alam mo kung ano yung nangyayari. Puta ka na mo, ano yun? For some reason, the lady in the wheelchair covers up her face after letting out a scream. It's the same reaction that someone would have upon seeing something terrifying. But as it turns out, that's exactly what happened. Because according to Josephine, this patient saw a person who was seemingly disfigured and walking towards her. However, as the footage shows, no one is near. Or at least, it seems like that. Because if you look closely at the reflection on this TV screen, you'll notice what it was that terrified her. Take a look. Kita niyo pa yun? Ako hindi ko nakikita. Ayaw, ano? Pero bakit to sa TV As screen it turns meron? out, Pero dito sa someone or something else video had wala. actually been present. Diba? On the TV screen, the shape of a dark figure suddenly appears before disappearing near the lady. At one point, it's here, but then seconds later, it's right behind her. It's as if the shadowy figure had only been intent on getting close to her. As Josephine writes, they really thought that she was just seeing things, but apparently that's not the case. While it's been a few months now since the time of this recording, this video continues to get pulled up at work as nurses find it hard to believe. But of course, what do you think? Just what exactly had this old lady seen inside this lobby? This one remains a mystery. Thanks for watching. and I hope you Sayang, enjoyed. ano? Also, if you haven't already Si done Bishar so, Bob please talaga ang subscribe dami and niyang make sure to hit compilation the na bell ganito. icon so you Nakakatakot don't din. miss any uploads in the future. Sa Also, be sure to check out the official TikTok account for this channel. That being said, So until next yun, time. tapos na. So ang gagawin ko ngayon ay matutulog na. So I hope na medyo okay naman at safe sana. No? So tingnan natin after kung matulog dito, tingnan ko kung gaano kung gaano pang karami ang nandito ngayon. So yun. Sige, bye. Tulog na ako. Gumaan ang iyong mga baliho. Wala kang kailangan. Isang kwento ng taya at tahimik habang ikaw ay nagpapdalhin ka ng salitang ito sa isang payapang lupain. Ay kumikilos kahit hindi mo naririnig ang kanyang tinig. Sa likod ng bawat tahimik na hakbang, may plano siyang Welcome back to my channel, Slogan Lagayag. Okay, ano oras na? 4 na. 4 na. Marami pa rin tao. Pero kukunti na yung mga kotse. Kukunti na pala. Pero meron pa rin akong tabi. So, tulog pa ako dito. Natok pa ako eh. So yun. Good morning. Katulog naman ako dito. Kita niyo naman ng tao. Ito, bagong dating na lang to.
So yun, nakatulog na ulit ako. Walang patao-tao. Grabe. Ayun. Uwi na tayo. Lang natira kundi ako lang. Pero ito, bagong dating na to eh. Yan. Grabe.